mahigit. Praise the Lord. So, kanina nagpasalamat si sister. Of course, nais ko rin po magpasalamat sa lahat, sa ating mga workers, sa ating mga young professional, kay Sir Pa, tsaka yung nag-makeup taking. Wala man siya dito. Salamat po sa inyong pakikipagtulungan, sa inyong pagmamahal, sa inyong pagmalasakit para sa amin. Wala, naramdaman namin na kahit kami walang kamag-anak dito, pero meron naman kami church na pamilya po namin. Kaya marami pong salamat sa inyo, sa mga bago kong kumare at kumare. Sabi ko, parang hindi ba may, nasanay kami dun sa Ate Raquel, di ba? Parang ayaw, Maring Raquel, ayaw. Kay Tate Arnold, Paring Arnold. Parang, kay Nanay Liga, Maring Liga, parang. Sabi ko, parang hindi yata bagay. Ba't ganun pa man, salamat, mga kapatid, sa inyo pong pagdamay sa amin. So, nawa ay ang Diyos na po magbabalik ng lahat ng pagpapala sa inyo. So, to God be all the glory. Isa pa tayo tumayo, okay na po ba? At tayo po ay manalangin. Let us bow our heads. Dakilang Ama, maraming salamat sa oras na ito, sa aming pong malayang pagsamba na aming pong naramdaman, aming pong naranasan ang iyong banal na presensya o Diyos. Salamat Lord sa aming pagsamba. Ikayo po ang aming tinataas. At sa amin naman pakikinig na iyong salita. Kaya mo patuloy po kayong maitaas o Diyos. We pray na kami po inyong pagpalain and we ask your Holy Spirit na patuloy po mag-minister sa aming pong nalagitnaan. Marami pong salamat, ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Sige po, buksan po natin ating mga Bible in Acts chapter 4 or mga gawa. Kabanata 4. Yung kwento po ng Acts chapter 4 ay, of course, galing din po yan sa chapter 3. Sa chapter 3, in verse 6, sandali basahin po natin in verse 6, chapter 3, verse 6. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang meron ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Puntahan natin ang chapter 4, verse 7, tsaka verse 10. Medyo nilaknaw-laknaw ko lang po yung verse, pero totoo, ay mahaba po kasi babasahin po natin ang buo. Kukwento ko na lang sa inyo yung istorya. Verse 5 ng chapter 4, ay verse 7. Pinatayo nila sa harap ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan niyo ginawa ang bagay na ito? Verse 10. Sabi ng verse 10, nais kong malaman yung lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. So, ang topic natin, there is power in the name of Jesus. Amen. Alam nyo, yung pangalan Jesus Christ ay very rampant. Ang sinabi kong rampant ay palasak. No? Sa ating lahat bilang mga Kristiyano at even sa ibang tao, pagka naririnig po natin yung salitang Jesus Christ, kilala na po natin yun. Tama? At maraming tao na minsan pinapangalan po nila sa anak, ang pangalan Jesus. Kaya pagka yung anak nila ay nagsusugal, oy Jesus, tumigil ka na sa pagsusugal. O kaya pag ang anak nila ay nandun sa tawag dyan, inuman, oy Jesus, lasing ka na naman. Diba parang, sabi ko parang hindi nila alintana yung pangalang Jesus o yung pangalang Jesus Christ. Nagpasta na lamang ay dahil nakita nila magandang pangalan ng Diyos, nakita nila magandang pangalan,
ito ay kilalang kilala. Alam nyo, kadalasan kung bakit ganun yung kanilang pong mga pinapakita or maaaring sabihin natin bakit ganun yung kanilang mga hakbang. Kasi unang-una, hindi ganun kalalim, hindi ganun ka sincere yung kanilang pagkakaintindi, yung pangalan Jesus. Amen. Minsan, di ba, sa church, ilalagyan po natin ang pangalan natin simbahan Jesus. Tama? Sa labas, marami pong ganyan. May mga pangalan na simbahan na ang laging nangunguna yung pangalan ni Jesus. Even in church natin, ang pangalan ng ating church, Jesus Vibrant Church International Ministry. Very familiar. Kahit saan tayo lumingon. At even sa mga sasakyan, makikita natin yung pangalan Jesus. Alam niyo, naalala ko na may katrabaho ko sa San Miguel Corporation. Ang laki ng kanyang pagrespeto sa pangalan Jesus. Subalit natapwat, ngunit ganun pa man, ay hindi niya ipinapakita yung totoong pagrespeto, yung pangalang Jesus. Na kahit sabihin natin na kilala niya yung pangalan Jesus, but wala siyang ganun ka-respeto. No? Yung pagkakaintindi sa pangalan Jesus. Alam niyo ba, no sweeter name than the name of Jesus. Amen. Di ba madalas sinasabi natin pag tayo mag-pray, pagkatapos natin mag-pray, babangitin natin sa matamis. Di ba? Baka ginuguyam na yung pangalan ni Jesus. Sa matamis na pangalang Jesus. Amen. Di ba madalas natin sinasabi yun? Pero ang tanong, gaano ba talaga natin naintindihan ang pangalan Jesus? Katulad nitong mga taga-Sanhedrin, pag sinabi natin Sanhedrin, sila po yung mga taong matatalino, mga eskriba, mga pariseyo. Nung pinagaling ni Peter at ni John na sila papunta sa prayer meeting, nakita nila sa isang gate itong lumpo. At ang sabi po ni Peter at ni John, wala kaming pilak, wala kaming pinto. Pero sabi niya, meron kaming ibibigay sa iyo. Sabi niya, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, lumakad ka. Nangyari ba yun, mga kapatid? Lumakad ba yung lumpo? Palakpakan natin si Jesus. Pero itong si Peter at si John, kung titignan natin, meron silang malalim na pagkakaintindi na para sabihin yung pangalan ni Jesus Christ. Amen. Naunawaan niyo po, mga kapatid? Kaya nga, dapat naintindihan natin, Jesus, the name above every name. Amen. Dapat mas sikat ang pangalan ni Jesus. Ama po ba ako, mga kapatid? Mas mataas ang pangalan ni Jesus na dapat natin naintindihan, naunawaan sa ating mga buhay bilang mga nagtitiwala sa Kanya. Amen. Yung name ni Jesus, napaka-importante. When we speak His name, alam ba natin, mga kapatid? When we speak His name, mamaya patalakayin natin, no? Sinasabi ko lang muna yung introduction. When we speak His name, kung naiintindihan mo, mountains move. Amen. And chains are loose. Darkness flees. It has no hold on me, Jesus. There's power, healing, and deliverance in the name. Dapat natin maintindihan. Kasi pagka hindi natin naunawahan yung pangalan ng Jesus, basta na lang natin yung binabanggit. Basta na lang natin sinasabi. Isa ka na, pati sa pagbibiro, sinasabi natin yung pangalan ng Jesus. Di ba? Sinasabi natin madalas, Jesus' name, we rebuke you. Pero hindi natin naintindihan, napakahalaga or napaka-powerful yung pangalan ng Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, Jesus. Jesus. Naalala ko noon one time na invite ako mag-talk sa isang funeral service. Sabi ko, pampatay lang yata ako. Hindi joke lang.
Inimbitahan ako mag-talk sa funeral service sa Ugaan. Doon sa mga kamag-anak ni Pastor Monico. Pagkatapos sumagto, umulan ng malakas, pagkaulan, bumaha. Kaya sumakay ako ng airplane. Si Pastor Monico ay pinasan niya ako. Tapogi ng airplane. Dinilipag ko niya ako dun sa walang tubig. Si Kuya Bilos, siya yung nag-service sa akin para makapunta ron. May motor kasi siya. Yung motor niya, yung dati niya motor, maganda yun, malakman yun. Kaya lang yung ini-start niya, ayaw mag-start. Ayaw mag-start. Kahit anong pilit niya, kahit anong padyak niya, ayaw mag-start. Sabi kay Kuya Bilos, ako, subukan natin. Nilehans ko yung motor, and then sinabi ko in Jesus' name, aandar ka. Nung in-start ko manda, sabi ko ni Kuya Bilos, in Jesus' name lang pala. Anong in Jesus' name lang pala? Hindi mo ba alam na ang pangalan Jesus ay makapangyarihan? Amen. Amen ba ron, mga kapatid? Ang dami kong karanasan na every time na sinasabi natin yung pangalan Jesus, dami kong karanasan. Meron po ako nakaharap na isang manggagamot. Sino ba rito na hindi magpagamot sa mga manggagamot? Yung mga tumatawag na mga naliligaw na alitap-tap. Hindi, joke lang po yun. Yung mga itawag din natin ay spiritista. Tinawag ako ng aking biyanan, and then pumunta po ako doon, pagdating ko nakaharap ko yung spiritista na yun. Pero siya tinatanong sa akin na hindi ko kaya tanggapin kasi sabi ko, mali yung paratang. Nung hindi niya ako na-kumbinsi sa kanya sinasabi, may nagwala. Yung pala may mga followers pala siya. Dami. Binubuntan niya yung pader yung dingding. Kasi kung pader yung wasak-wasak yung kamay niya. Palibasa maliit, manipis na plywood. Binubuntan niya, butas-butas yung plywood. Sabi ng mga follower niya, may kinakalaban daw na bad spirit. Tinawag ako ni sister, sabi niya, rebuke mo. Hinawakan ko yung ulo, totoo po ito, hindi po ako nagsisinungaling. Cross my heart. No? Promise to God, totoo po yung kinukwento ko. Nung hinawakan ko yung ulo niya, parang kasing ulo ni Sir Pat. Joke lang. I-review ko, in Jesus' name. Alam niyo, bumagsak. After niya bumagsak, binuhat, matigas na, kala ko patay na eh. So nakita niyo, yung ginagawa pala niya hindi para sa Diyos, para sa kaaway. Kaya yung narinig ng kaaway, yung pangalan Jesus, naligas. 3 araw nakatulog. Hindi normal sa tao, di ba? Ang alam mo, pag may sabi talaga. Nakimulan ko, sabi ko, ganun ka-powerful yung pangalan Jesus Christ. Amen. Kasi nung bata pa ako, mga 13 years old, 30 or 40 years old, sa bahay may mga nagba-Bible study. Sa amin, yung mga nagba-Bible study, yung mga magulang, yung mga kabataan ngayon sa Nabotas. May isang bata na, sabi sinasapian, hinahawakan po niya yung ulo, nililibuke niya yung Jesus niya. Maya-maya, yung bata ay ano ba tawag doon? Nahihimas-masan. No? Sabi ko, tumatak sa isip ko, tumatak sa puso ko, ganun ka-powerful yung pangalang Jesus. Palakpakan namin si Jesus. Kaya nga madalas o malimit, at tulad na sabi ko kanina na basta na lang natin sinasabi yung pangalan Jesus. Tama po ba mga kapatid? Hindi ganon kalalim o kalawak yung pagkakaintindi natin kung bakit natin laging sinasabi yung pangalan Jesus. At madalas ito po ay dinadaan pa natin minsan sa mga pagbibiro. Alam niyo sa Old Testament, sabi ng Bible, huwag mong basta babanggitin ang pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos na walang kahulugan. Tama?
Di ba, minsan pagkagalit ka, sabi mo, God bless you! Diba? Ayaw lang sabihin, mamatay ka na, di joke lang. Di ba, kaya sabi ko, God bless you! Pagka galit na galit ka, di ba, dapat hindi. Dapat, magsasabi ka ng God bless you, dapat naintindihan mo. Unawaan niyo ako mga kapatid. Hindi natin pwede basta pag-ibig ang pangalan ng Diyos ng basta-basta. Na parang walang kabuluhan. No? Alam ba natin, in Philippians chapter 2 verse 10, the name of Jesus, every knee will bow. Tama? Yung pangalan ng Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya. Sabi ng Biblia, mula sa lupa, sa ilalim ng lupa hanggang sa langit. Ibig sabihin, sino may mga nasa langit? Of course, yung mga angel. Tama? Yung mga saint na dinala ng ating Panginoon sa langit. Sino may nasa lupa? Of course, tayo po mga nabubuhay. Sino yung nasa ilalim ng lupa? Tignan mo yung katabi mo. Baka yun ay yung laman lupa. Joke lang. Naunawaan niyo ako mga kapatid. Mula sa lupa, sa ilalim ng lupa hanggang sa langit, every knee will bow, no, in the name of Jesus. Yan ang dapat nating maintindihan. At katulad na sabi ko kanina sa ating konteksto, dahil lamang sa pagpapagaling ni Peter at ni John, doon sa lumpo, sila po'y siniyasat. Sabi ng verse 7, kung titignan po ninyo, nung sila'y pinatayo sa Sanhedrin, doon po dinadala yung mga nililitis. Sabi nila, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan nyo ginawa ang bagay na ito? Pero pagdating sa may verse 10, sabi po ni Peter, o ganito na lang. Sabi niya, gusto kong ipabatid sa inyo. Sabi niya, nais kong malaman yung lahat. Sabi niya, lahat ng mga tao doon sa Sanhedrin. Lahat ng mga tao nandoon na mga utyosero, tsaka mga utyosera, di ba? Lahat ng mga nakikiutyoso, no? Lahat nandoon, sabi ng Biblia, sa inyong lahat at ng buong Israel. Sabi niya, na ang tao ito'y nakatayo sa inyong harapan, tinuturo po nila yung lumpo. At lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus Cristo. Napansin nyo? There is power in the name of Jesus. Amen. Kaya napakahalagang maintindihan natin. Bakit ba natin dapat sabihin yung pangalan Jesus? Every time na gusto nating sabihin, especially kapag tayo po ay nasa panahon, kung meron tayong problema, kung meron tayong maguluhan, kung meron tayong karamdaman, kung meron tayong gustong ipag-pray, at least naiintindihan natin na yung binabanggit nating pangalan na Jesus ay makapangyarihan. Amen. Kaya sila sinisiyasat, itong pong sila Peter at si John, kasi nag-aalala po yung mga matatanda ng araw, yung mga pinunong bayan ng araw, yung mga iskriba, tungkol sa ginawa ni Peter at ni John. At sabi ng Biblia, ay si Pedro daw ay tumayo. At alam niyo ba, si Peter, wala po siyang pinag-aralan. Isa lang siyang hamak at di nag-aral na mangingisda. Yun lang si Peter. Yun lang silang dalawa ni John. Na nanggaling po sila sa Galilea. Pero hinarap po niya yung mga pinunong matatanda ng bayan. At paano po siya nagsalita sa harapan ng mga tao? Sabi ng Biblia, si Peter ay puspos ng Holy Spirit. Tama. Amen. Kaya pag binanggit mo yung pangalan ng Jesus, dapat siguraduhin mo na puspos ka ng Holy Spirit, hindi ka puspos ng galit. Tama? Kasi sumasakayo ng Holy Spirit pag binabanggit mo natin yung pangalan ng Jesus. Amen? Amen ba rin mga kapatid? At si Jesus mismo nagsabi sa kanyang mga alagad na kapag sila po'y nililitis, huwag silang matakot o huwag silang mabalisa. In Matthew chapter 10 verse 19 to 20,
No? Sinabi po yan mismo ni Jesus sa kanyang mga disciple nung panahon po niya na hindi po nila, nung kasama po nila si Jesus, itong mga disciple na ito, maaga pa lang, nagbigay na ng paghahanda si Jesus sa mga disciple, na darating talagang araw, sila po ay lilitisin. At sabi ni Jesus, hindi sila magsasalita, kundi mismo ang Espiritu ng Diyos ang magsasalita para sa kanila. Amen. Kaya mapapansin po natin pong tapang na sinagot ni Pedro itong mga eskriba. So, yung katanungan na yun ay nagbukas ng pintuan para ipangaral ni Peter ng sariwa yung mensahe, no, ng ating Panginoon sa mga Jewish leaders. Akala kasi nila itong si Jesus ay magkaraniwan lamang na kasi anak na ng karpintero. Tama? Sabi nila, anak na ng karpintero ay anak ni Jose. Yun ang kanilang pagkakaintindi. Kaya ito pong mensahe ito is all about a man named Jesus. It is the message and that we have the privilege to sharing us, even others. Amen. Kahit sa iba, pwede natin siyang ipangaral. Kaya mapapansin po natin, there are some precious truth. Merong mga precious truth revealed about the person of the Lord Jesus Christ, no, that we need to hear today. Merong mga precious truth, no, na tungkol sa ating Panginoon. Number one, una, we are told of His personality. Sabi mo nga sa katabi mo, personality. Alam ba natin yung personalidad ni Jesus? His personality is written in His name. Yung kanyang personalidad ay sinulat sa kanyang pangalan. Pag sinabing Jesus Christ without even realizing it, every time His name is mentioned. Minsan, di ba, tayo, basta, katulad sabi ko, basta-basta na natin binabanggit yung pangalan Jesus. Pero hindi natin namamalayan yung binabanggit natin yung pangalan Jesus. Yun ang kanyang personalidad. Hello? Naunawaan niyo ako, mga kapatid? Kaya, sabi ko nga sa katabi mo, ingat-ingat. Ingat. Alam nyo, His personality is written in His name. Without even realizing it, every time His name is mentioned, whether it be in cursing or in blessing. Diba? Di natin misa naiintindihan. No? Sa tuwing sinasabi natin yung kanyang pangalan, pagka nagre-review ka at pag nagbe-bless ka ng tao, hello? Yung kanyang kaluwalhatian, no? Kung ito'y ipapahayag, no? Just the mention of His name tells us as much about Him. Amen. No, this double name for our Lord, kaya double name means Jesus Christ, used 256 times in the New Testament, 256 na ginamit o sinabi yung pangalan Jesus Christ in the New Testament. Kaya tayo tell of His dual nature and His glory. Yung kanyang dalawahang kalikasan at ang kanyang kaluwalhatian. Yung word na Jesus Christ, dapat maintindihan mo na yan. Una, the name of His humanity. Yung pangalan Jesus, mga kapatid, the name Jesus announced to Joseph and Mary through the angels. Di ba? Yung pangalan Jesus, Matthew chapter 1 verse 21, Luke chapter 1 verse 31, means, ang pangalan Jesus means Yahweh saves or Yahweh is salvation. Yung pangalan Jesus o tinatawag po natin Jehovah is Savior. Mga kapatid, transliterated from Hebrew and Aramaic, the name is Yeshua. No, the word is a combination of Yah
an abbreviation of for Yahweh, the name of Israel God. And the verb Yasha, meaning rescue, deliver, or save. Yung pangalang Jesus means Yahweh save, or Yahweh is salvation. Napansin niyo pag sinabi mo Jesus, ang Diyos ay kaligtasan. Amen. Ang Diyos ay tagapagligtas. Ang ibig sabihin ng Jesus. At alam niyo ba mga kapatid, the name of Jesus was quite popular in first century Judea for this reason. Ang dami pong mga pangalan. Our Lord was often called Jesus of Nazareth, distinguishing Him by His child home, the town of Nazareth in Galilee. Kasi si Jesus ay taga Nazareth. Kaya binanggit ni Peter at ni John, sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth. Taga Nazareth po si Jesus. Matthew chapter 21 verse 11, Mark chapter 1 verse 24, Luke chapter 18 verse 37. Despite its commonness, the name Jesus is remarkably significant. Jesus was sent by God for a particular purpose. Merong particular purpose kung bakit niya pinadala si Jesus, and His personal name bears witness to that mission. Just as the Yeshua or Joshua in the Old Testament led His people in victory over the Canaanites. Yung pangalan Joshua, di ba, sa Old Testament, siya po yung nanguna para magtagumpay sila sa mga taga-Kanaan. Jesus in the New Testament is people to victory over sin, their spiritual and their spiritual enemies. Naunawaan niyo ba mga kapatid? Kung sa Old Testament, yung pangalang Yeshua ay Joshua, ginamit na siya muna para mapagtagumpayan ang mga taga-Kanaan, yung mga tao doon. Yung pangalang Yeshua in Aramaic at pangalang Jesus in the New Testament is people to victory. Is led people to victory over sin and their spiritual enemies. Kaya mga kapatid tayo, di ba? Yung pangalang Jesus ang nagdadala sa atin patungo sa katagumpayan ng ating mga kasalanan. Amen. At even sa mga spiritual na mga kaaway, the name of Jesus was a very common name. Alam niyo, sa panahon po nila, in fact, thousands of Jewish men were named Jesus. Doon pa pala sa mga Jewish men, ay marami ng mga nagpangalang Jesus. But this name remind us that He was a man. A man knew his share of sorrow and rejection. Di ba tayo? Tignan po ninyo mga kapatid. In Isaiah chapter 53 verse 3, siya po yung tao na nagpahagi, of sorrow and rejection, a man who walked in poverty. Isipin nyo ang pangalan Jesus na tinatawag nating anak ng Diyos. Diba? Hindi siya katulad na natin ngayon. Nung panahon niya talagang ibang-iba, yung kanyang ipinakitang pamumuhay. Ibang-iba. Poverty and loneliness. It was the name that was chosen for him by his heavenly Father. Yung pangalan Jesus. This was name. Ito po'y gasgas na word by the man who came into this world for one purpose, that of going to the cross to die for our sins. Amen? Namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Sabi mo nga sa katabi mo, sa iyong mga kasalanan. Kaya dapat, very proud ka pag pinabanggit yung pangalan Jesus.
Si Jesus, yung kanyang pangalan na yan, ay yung pangalan ibinigay ng Diyos na may particular purpose. At ang purpose, ang kanyang misyon, walang iba kundi para tayong tubusin sa ating mga kasalanan. Amen. Yung pangalan Jesus, the name of Jesus is a name that thrills the souls of the believer. Diba? Ito po yung nagpapanginig ng ating mga kaluluwa bilang mga mananampalataya. Amen. Itong pangalan Jesus, a name at which the devils tremble. Alam niyo, pag naririnig ng demonyo ang pangalan Jesus, nanginginig, natatakot po yan. Amen. Amen pero mga kapatid, sino po naniniwala doon? Amen. Ay huwag mong sasabihin sa kapitbahay mo in Jesus' name. Hindi po yan, devil. Diba minsan ginagamit natin pangalan Jesus sa kapitbahay natin? Misa ka sa anak mo in Jesus' name. O lalo sa tatay mo at sa nanay mo, wala kang allowance. Pag binanggit mo, pag sinabihan mo yung tatay mo, tatay in Jesus' name. No? Pero alam niyo ba, a name at which the devil trembles, a name that gains access to God of glory. Amen. Yan yung pangalan na yan. A name that moves mountain. Yung mountain, hindi po literal na mountain. Tama? Yung naunawan niyo, mga kapatid. Yung mountain, pwede natin i-represent na pwede natin yung ating mga pinagdadaanan sa buhay. Mga suliranin. No? Na kayang pagalawin sa pangalan ni Jesus. A name that convicts the sinners. Pag naririnig yung pangalan ni Jesus, di ba? Para kang nakakaramdam ng kakaiba. Kaya yung iba, nahihiyang makipag-usap, lalo pagka yung mga believer, nahihiya sila makipag-usap sa mga katulad natin. Pag nakaharap, puro nakaloko. Diba nararamdaman kasi nila, no? Dala-dala po natin yung pangalan ni Jesus. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, dala-dala mo yung pangalan ni Jesus. Dala-dala mo yung pangalan ni Jesus. Kaya dapat ingatan po natin yan. Amen. A name that is above every name, a name that causes sinners to bow in repentance. Amen. There is something about that name. Mayroon talagang kakaiba dyan sa pangalan ni Jesus. Pag binanggit mo yung pangalan ni Jesus, tayo po, pag nagsisisi po tayo ng ating mga kasalanan, di ba? Pagka sinabi mo pangalan Jesus, iba yung dating sa ating pagkakaintindi. Kanina, the name of His humanity, the name of His honor. Sabi mo nga sa katabi mo, honor. Di ba? Yung word na Christ, kanina yung word na Jesus, ngayon naman yung word na Christ, this name means anointed one. Di mo nga sa katabi mo, anointed one. Anointed one. Ang ibig sabihin ng pangalan Christ, this name identifies Jesus as the Messiah. Amen. Siya yung Messiah. Christ comes from Christos, a Greek word that means the anointed one or the chosen one. Amen? Yung sa Greek ng Christ is Christos. No? Ibig sabihin maraming Kristo, hindi joke lang yun. No? Ibig sabihin sa Greek ng Christ, Christos. The Hebrew word meaning the same thing is Mashiach, or as we know it, Messiah. Sa Hebrew word ng Christ is Mashiach. Mashiach. Diba? Parang na siya, pag sinabing Jesus, Mashiach ka, diba? Mashiach. Or as we know it, Messiah. Jesus is the Lord's human name given to Mary by the angel Gabriel. Christ is his literal signifying Jesus was sent from God to be a king and deliverer. Imagine niyo yung pangalang Christ. Siya po ay magiging hari at deliverer. Jesus Christ means the Messiah or the Jesus, the anointed one. 300s of prophetic
passage in Old Testament, no? That refers to a coming Messiah. 300 prophetic passage na sinabi po ng mga propeta in Old Testament na darating po yung Messiah. Yung iba, yung ibang mga, kaya hindi po alam yan ng mga taga-Sanhedrin, yung mga eskriba. Bagamat sila yung mga biyasa o mga dalubhasa sa tinatawag nating Law of Moses or sa Pentateuch, pero hindi po nila alam na yung darating na Messiah walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya mapapansin po natin, sila mismo ang nanguna para si Kristo ay ipako sa krus. Tama? Sila yung nanguna kasi hindi po nila alam. So, 300 prophetic passage in Old Testament that refer to a coming Messiah who would deliver His people. Tignan nyo, nakarating po sa atin, di ba? Kung tutusin, doon lang yung sa bayang Israel. Pero sino ginamit ng Panginoon? No, para makarating yung tagapagligtas sa ating buhay, si Apostol Pablo. Na tinawag na apostol ng mga Gentiles. In Acts chapter 9, Jesus' title of Christ means He is God's anointed one. Kaya huwag ka magsasabi, ay anointed ka ha. Ano niyo bang ibig sabihin ng anointed? Hello? Sa atin, of course, yung anointed one, nag-iisa lang yan si Jesus. Amen. Pag sinabi kang anointed, ganito. Kapag ka ikaw ay ginagamit ni Lord at pinapabuhay mo yung ginagawa mo para kay Lord, you are anointed. Tama? Yun ang anointed kasi nakikita yan sa ating buhay. Tama? Of course, pero iisa lamang yung anointed one na tinawag ng ating Panginoon, walang iba kundi si Jesus. No? He is God's anointed one, the one who fulfills the Old Testament prophecies, the chosen Savior who came to rescue sinners. Kaya mapalad po tayo mga kapatid. Amen. Nakarating sa atin si Kristo na siyang Messiah. In 1 Timothy chapter 1 verse 15, the King of Kings who is coming back again to establish His kingdom on earth. Kaya pagdating sa Zechariah chapter 14 verse 9, no? Kaya mali po yung ibang mga nagtuturo, no? Na ito raw yung kanilang magiging langit. Dito na dito. Di ba? Sakupain mo yung COVID. Ito palang langit mo, itong mundo eh. Ito raw yung magiging bagong langit. Naku, hindi po ito. Hello? Babalik si Jesus Christ. Amen. At kukunin tayo dito at dadalhin niya tayo doon. Walang iba kundi sa paraiso. Amen. Doon sa mga mansyon na inihanda ni Jesus para sa atin. Naunawaan niyo mga kapatid? Kaya yung iba, mali yung kanilang pagkakaintindi. Mali yung kanilang pagkakaunawa. Kaya yung pangalang Christ, siya yung Messiah, siya yung nagligtas sa atin, at siya rin yung muling babalik para muli tayong kunin. Amen. Napanood niyo ba yung pinasa kong video sa GC natin? Yung rapture? Na sabi ng ate ko, nakakakilabot naman kung mangyayari yan sa atin. Bigla na lang mawawala yung tao. Diba? Yun lang ang kanilang pagkakaintindi, no? Yung mga gumawa ng video na yun. Pero of course, biblically talagang darating ang araw ay muling babalik si Jesus. Bigla na lang tayong aangat. No? Sana umangat ka. Sabihin mo nga sa kanila mo, sana umangat ka. Pag hindi mo iniwan yung mga inahawakan mo dyan dito sa mundo, hindi ka makakaangat. Nakakapit ka gano'n. Ayoko pa! Halika na! Ayoko pa! Sarap pa din ito eh. Diba? Nakakapit ka pa din. Kaya yung iba, sarap na sarap sa mundo. Pero alam niyo ba, ang mundo, yan po yung quiet enemy. Yung mundo, itong mundo ito ang quiet enemy. Para po tayo ay dalhin sa kapahamakan. Hello? Naiintindihan niyo ako mga kapatid? Kaya huwag masyadong yakapin ang mundo. Amen. Huwag mo yakapin ninyo yung nawalang tao sa panahon
Sa Old Testament, sa Genesis, napansin nyo? Na bigla na lang siyang, si Enoch, di ba? Si Enoch, bigla na lang siya nawala. Walang nagsasabi kung saan napunta. Parang inilarawan na lang ng mga Bible scholar na sumama si Enoch na namasyal sa Diyos at kung malayo na yung kanilang narating, medyo hindi na lang alam ni Enoch magpa-uwi. Kaya sabi ni Enoch, Lord, sama mo na ako. Hindi ako na bumalik. Para maganda lang kanilang pagkakalarawan lang. Pero of course, wala namang sinabi ang Biblia. Ang sabi nilang si Enoch ay biglang nawala. Okay. Ulitin ko mga kapatid, yung the name of His honor, of course, Christ, this means anointed one. Amen? Kaya pag binabanggit natin yung Christ, ibig sabihin the anointed one, the chosen one, the Messiah, amen, the Mashiach. Amen ba mga kapatid? Ang ibig sabihin ng Christ, the Christos in Greek. No? Number 2, we are told of His provision. Pag pinabanggit natin yung pangalan Jesus Christ, of course, ating sinasabi yung kanyang provision, yung kanyang pagkakaloob. No? He provided a payment. Hindi mo nga sa katabi mo, payment. Amen. Diba kung tayo, di ba, pag may utang, hanap tayo, hangilan tayo, paano ba mapoprovide yung para mabayaran mo yung utang? Alam niyo ba, si Jesus, pinadala siya dito ng Panginoon, no, para bayaran. Amen. Siya yung kaloob para bayaran tayo sa ating mga kasalanan. Hello? Hindi ba tayo minsan na, ang tawag niyan, na nakukonsensya? Every time na tayo po ay muling bumabalik at naglulublog sa ating mga kasalanan. Hindi tayo nakukonsensya. Binayaran ni Jesus ang iyong kasalanan. Hello? At hindi biro yung kanyang pagbayad. Tama? Peter reminds them of the death of this name, Jesus Christ. He reminds them that was a death on a cross. Niremind po niya yung tao, yung pangalan Jesus Christ, sila yung pinako niyo sa krus. Alam niyo ba tayo pinagpako sa krus kay Kristo? Hello? Galit na galit tayo sa mga Roman soldier. Sila lang nagpako yun. Pero hindi mo alam. Tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, tayo. Tayo. Tayo yung nagpako sa Kanya. Kasi kung hindi rin yung mangyayari kay Jesus. Hindi ko sinasabing parang masaya tayo dahil nagpako si Jesus. Kung hindi rin kasi mangyayari yun, hindi po tayo makukulos sa ating mga kasalanan. Amen? Walang pwedeng ibayad sa ating mga kasalanan liban sa dugo na walang uri ng kapintasan. Tama? Isang dugong banal. Walang iba kundi yung dugo ni Jesus, the most horrible of death known to man. Ikaw kaya, sabi ko nga madalas, yung sinabi ko sa mga kabataan sa Balanginaw, nasubukan niyo ng mapako. Maaaring pagka napako ka hindi sinasadya, parang okay lang di ba? Bawa nakakapa ka ng pako. Aray! Diba? Tapos sabi ng katabi mo, buti nga. Pero subukan mo kaya, ikaw mismo maglagay ng pako sa iyong palad. Yung unti-unti mong pagtusok. Ano kaya mararamdaman natin? Diba? Sisigaw ka siguro, aray naku. Diba? Marahil. Kasi naalala ko nung kami po ay umatin ng isang seminar, tama ba ako? Sa G12. Yung tinatawag nilang Encounter God Retreat. EGR. Encounter God Retreat. Nag-G12. Bakit? Bakit? Hindi. Mga bastos. Encounter God Retreat. Monday po ako na Encounter God Retreat. EGR. Tinuro ko doon yung about cross. About cross. Pinaliwanag nila, anong pako yung pinako kay Jesus?
Tapos, ay, nung pinasa ko yung isang libro about sa kamatayan ni Jesus, alam niyo ba kung gaano kadaming sugat na tinanggap ni Jesus sa katawan? At sabi po ng mga doctors, mga nagsiyasat doon sa ano daw ang kinamatay ni Jesus. Sabi po nila, dahil doon sa dami ng sugat. Yung iba, sabi dahil nagkadikit-dikit na yung sugat sa katawan ni Jesus, kaya mapapansin niyo, binabatak siya, di ba? Binabatak yung kanyang dalawang braso para ipako. Kasi maaga pa lang, puro sugat na si Jesus. And then, pinalakad siya pasang-pasa ng krus sa Via Dolorosa. At kada bagsak niya, dumidikit yung lupa. Kaya yung mga sugat ni Jesus, nagkadikit-dikit. At kung ipapako na siya sa krus, ay yun daw ang kinamatay ni Jesus dahil doon sa mga sugat. Sabi daw naman ng iba, naubusan ng dugo. Marami pong mga dalubhasang doktor ang nagbigay ng kanilang mga payo doon sa ginawa, sa nangyari po kay Jesus. Pero alam niyo ba mga kapatid, nung umatin ako ng Encounter God Retreat, pinaghawak ko kami ng pako. Alam niyo ba gano'n kalaki ng pako? 5. Ano ba kalaki 5 pako? Malaki. 5. Malaki nga. Tapos nung habang nagpipreach yung pastor, sabi niya, akala namin gagawin sa pako. Alam ko magsasaksakan kami. Sabi niya, subukan niyo muna itutok sa inyong palad, sa kaliwang palad. Oo nga. Tutok lang muna. Tapos sabi niya, idikit niyo. Kung haba nakadikit, itusok niyo unti-unti. Itusok niyo pa. Ang sakit. Yung iba talagang sa sobra siguro puspos. Para tumusok na yata, nasugat na yung kanilang palad. Pero ako siyempre, hindi naman tayo exaggerated. No? Yun naman ay parang pagpapaliwanag lang nila. No? O ilustrasyon. Masakit. Alam niyo ba mga kapatid, every time na binabanggit natin yung pangalan ng Jesus, we are told of His provision. Amen. He provided a payment. Amen? Walang pwede magbayad ng kasalanan mo, hindi yung kapitbahay mo, hindi yung katabi mo, hindi yung magulang mo, walang sino man. Hindi kita sagot sa langit. Di mo ka sa katabi mo, hindi kita sagot sa langit. Kala nyo, hindi sagot ako ni Papa, Pastor Papa ko. Hoy. No. Individual ang pagpunta natin sa langit. Amen. Kaya nga, He provided a payment para makapunta ka sa langit. Amen. Tama. Kung mayroon yung word na kung, ikilalanin mo yung ginawa ni Jesus. Tama? Pero kung hindi mo kikilalanin yung ginawa ni Jesus, di ba? Goodbye. Madalas kong biro, di ba? Paano daw ang kaway ng nasa papunta sa langit? Yung may iwan? Siyempre, aangat ka, dadaling ka sa langit, di ganyan ang kaway. Eh, nung pinaliwanag yung Hades, tsaka yung Paraiso, di ba? Nasa ibaba, yung mayaman, nasa Hades. Si Lazaro nandun sa Paraiso, medyo mataas. At merong pakitang bangin, para yung mga nasa Hades, hindi pwede pumunta sa Paraiso. Yung nasa Paraiso, hindi pwede pumunta sa Hades. Kaya, kung ilalarawan mo siguro kumakaway si Lazaro. Sarap buhay mo sa lupa. Okay, dito naman, sarap buhay sa Paraiso. Alam niyo mga kapatid, He provided a payment. Amen. Para sa iyo. Hindi mo nga sa katabi mo, para sa iyo. Para sa iyo. Kapag hindi natin yan binabaliwala. Amen. Hindi natin binabaliwala. No? The most horrible of death known to men. Jesus suffered this death so that He might pay the sin debt of humanity. No, He did on the cross, because we are sinners and we need a Savior. Amen? Kailangan po natin ang tagapagligtas. Amen. Isaiah chapter 53 verse 4 and 6, 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Kaya nga when Jesus completed His mission on the cross, He was able to lift His voice. Nung nagawa na ni Jesus yung kanyang misyon doon sa cross, ano sigaw ni Jesus? It is
Finish! Tetelestai! Tapos na! Para bang ganito, pagkatapos natin ng service, pwede tayo magsabi, Tetelestai. It is finished. Di ba? Para bang ganun, Lord, tapos na. Binayaran ko na. Walang labis, walang kulang. Amen. Amen. Yun ang ginawa ni Jesus para sa atin. No? And declare that He had paid the price. Di mo nga sa katabi mo, bayad ka na. Bayad ka na. Diba, dapat matuwa ka. Salamat. Binayaran mo na yung utang ko sa sangkatauhan. Amen. Binayaran na ni Jesus. John chapter 19 verse 3. He suffered our penalty on the cross so that we might go free by the grace of God. Kaya ngayon, malaya na tayo. Amen. Di ba nga sa katabi mo, malaya ka na. Malaya ka na. Pero, huwag natin abusuhin yung kalayaan. Di ba? Sabi ng Bible, tayo daw ay pinalaya na, mabuhay tayo ng malaya. Amen. At huwag na raw tayo magpapaaligid pa ulit. Galatians chapter 5. Naalala ko po yan. Okay. Hindi lamang He provided the payment. Of course, He provided a proof. Sabi mo nga sa katabi mo, proof. Di ba? Yung katibayan. No? Then Peter declares the part of the gospel that bothered them the most. He reminded them that this same Jesus, whom they had crucified, have been raised from the dead by the power of God. This was a documented fact. Yun ang documented fact. Di ba? Sabi po ng verse 10. Tignan po yung sabi ng verse 10. Ano po yung proof? Ngunit muling binuhay ng Diyos. That is a documented fact. Yung Diyos mo, yung Diyos natin, na nagbayad ng ating mga kasalanan, ay muling pinuhay ng Panginoon para patunayan na ikaw ay bayad na sa ating mga kasalanan. Amen. Palakpakan po natin si Jesus. Kaya, napakapalad po natin mga kapatid. And they could not deny the resurrection. Hindi natin may tatanggi. Di ba? Dami ngayon mga nagsasabi, yun daw kanilang Diyos. Pero lahat po sila patay. Si Gautama Buddha, sabi nila, Diyos. Pero namatay, hanggang ngayon patay pa rin. Tama? Marami ngayon, even dito sa Pilipinas, meron pa nga ngayon lumulutang eh. Si Jose Rizal naman, ako nilang Diyos. Hindi totoo po yun. Ay, hindi lang tanggapin na walang ibang Diyos na muling nabuhay, nagbayad ng ating kasalanan. Walang iba kundi si Jesus. Amen. Wala na pong iba. Kaya huwag nilang igigiit yung kanilang Diyos. Kung walang documented fact na talagang Diyos nila yun. Tayo meron. Amen. No, na walang iba kundi si Jesus ay muling binuhay. He provided a proof. Beyond that, the resurrection of Jesus from the dead was proof positive that God the Father had accepted His sacrifice as payment for the sins of humanity. Tinanggap ng Diyos. Di ba? Napansin nyo? Tapos muling binuhay ang Panginoon. Ano di ba nung araw? Pag tayo po'y sa Israel, pag tayo po'y naghahandog tungkol sa ating kasalanan, sa Israel, papasok ang priest at ibibigay doon sa high priest. Papasok sa holy place, and then ibibigay sa high priest. Yung high priest, papasok sa holy of holies. Yung handog na binigay ng Israel para sa kanilang kasalanan, pag hindi tinanggap ng Diyos, patay ang high priest. Alam ba niya yan, mga kapatid? Pero si Jesus Christ, nung hinandog niya yung kanyang sarili para sa ating mga kasalanan, tinanggap ni Lord. Si Jesus Christ namatay at muling binuhay ng ating Panginoon. Naunawaan niyo ba mga kapatid? That is the documented fact. No? Na tinanggap ng ating Panginoon
Hindi lamang He provided a proof, He provided a promise. Hindi mo nga sa katabi mo promise. Promise. Binaka ko na ba sa inyo na natako? Di ba? Natuko. Di ba? Binaka ko na ba sa inyo na hindi tinupad? Pag narinig siguro ng iba yan, Pastor naman, nakamumuna ako. Alam niyo, si Jesus Christ, He provided a promise. Peter doesn't mention this in his sermon. Hindi man minention ni Peter yung kanyang pangako ng ating Panginoon, pero sa 1 Corinthians chapter 15 verse 20, Jesus called the first fruit from the dead. Siya po yung unang bunga. Kaya tayo, na mga tumanggap kay Jesus, pag tayo'y namatay, may pangako siya, muli niya tayo bubuhay. Amen? Naniniwala po kayo doon? Pagka nagtuturo ko sa mga namatayan, yung mga tao hindi makapaniwala. Totoo ba yun? Oo. Biblically, Jesus Christ, siya po yung buhay at muling pagkabuhay. Tama? Kaya lahat ng mga namatay na tumanggap kay Jesus ay muling mabubuhay. He provided a promise. Amen. Siya'y nangako na even tayo, mga kapatid, ay kasama niya na mamumuhay doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Siguro sabihin niya, tagal naman yung pastor, di mamatay ka na. Diba? Yung iba naiinip, hindi pa naman, pastor, matagal pa naman, di magliliwalay mo na ako. Sige na, liwalay mo lang. No? Pero walang sisihan sa bandang huli. Diba? Alalahanin mo, sa impyerno, may uod na buhay. Sa impyerno, wala dong bungal. Alam niyo ba sa impyerno, walang bungal? Kaya, stagdi na. Pag-asa po kayo. Yung mga, yung totoo po yan, sa impyerno walang bungal. Alam niyo ba kung bakit? Sabi ng Biblia, marinig mo raw doon yung mga nagngangalit ng ngipin. O, di mo lang bungal. Hindi, totoo po yun. Para nyo nag-ibig. Tawa na tawa. Rapis na yun. Kaya mahirap, mga kapatid, no? Mahirap. Kaya tayo, na naghihintay sa muling pagbabalik ni Jesus. Amen. Habang tayo pinabuhay, maglingkod na tayo kay Lord. Yung mga sa katabi mo, maglingkod ka na kay Lord. Maglingkod ka na kay Lord. Pag inaya ka sa church. Okay, magpusa ka na ng church. Huwag mo nang hintayin, abutin ka pa. Di ba? Dahil lang sa iisip mo, matagal pa naman. Ano sabi ng Biblia? Ano matagal? Sabi ng Biblia, in the twinkle of your eyes. Ano ba kabilis yung kurang natin? Tagal ba ang bilis? Ang bilis. Kaya sabi yung, tagal mo na pastor, in the twinkle of your eyes. Muling mabalik si Jesus. Bilis lang. Yung 1,000 taon, kaya gawin isang araw ng Diyos. Yung isang araw, kaya gawin 1,000 taon ng Panginoon. Hello? Tama? Kaya dapat naiintindihan natin. No, He provided a promise. No, this is what the Lord Jesus has provided for all men. Mapanad po tayo, mga kapatid. He paid for our sin on the cross, offers us salvation through His name, and promised us deliverance from death and destruction at the end of the way. Amen. Number 3, we are told of His power. Yung mga sa katabi mo, power. Pag sinasabi po natin pangalan ni Jesus, ating sinasabi yung kanyang kapangyarihan. Sabi ko kanina, no, marami akong kwento sa inyo na talagang nakita ko gaano ka-powerful yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Tingnan niyo, sabi po ng verse 10, malinaw na sinabi ni Peter sa harapan ng mga matatanda, no, sa bayan at even sa mga eskriba, na sabi niya na ang taong ito'y nakatayo sa inyong harapan, sabi niya,
ay lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga-Nazaret. Very powerful. Ano napansin nyo? Ito ano kaya? Pag-pray mo si Marlene, tapos sabi ko, in the name of France. May power kaya? Wala. Di ba walang power? Napansin nyo? Yung iba pinapalitan eh. Pinapalitan nila iba. Sabi ng ibang mga napakinggan kong prayer, sa pangalan ni Elder Lahi. Ba? Alam niyo ba kung sino yun? Alam nila, ibig yun. Sa pangalan ni Elder Lahi ba? Meron palang kapangyarihan si Elder Lahi. Sa pangalan ni Master, meron palang kapangyarihan si Master. Hello? Pero ito, di ba napansin nyo? Sabi ni Peter, sa pangalan ni Jesucristo taga-Nazaret, kaya ang lumpo ay gumaling at nakatayo. Palakpakan natin si Jesus. So as Peter continues his sermon, he tells the Sanhedrin that the cripples, kung lumpo, cripples man, at the beautiful gate was healed through the power of the name of Jesus. Kapatid, pag may sakit ka, banggitin mo yung pangalan Jesus. Amen. Pagka meron ka napapansin hindi magandang bagay na nangyayari, banggitin mo yung pangalan Jesus. Pag may nakita kang inaalihan ng masamang itsura, masamang espiritu, di ba? Banggitin mo yung pangalan Jesus. Amen. Sabihin mo yung pangalan Jesus. Alam niyo, naalala ko nun, sa kwento sa Bible, meron pong isang lalaki, ay meron pong mga legion na mga pulutong na masamang espiritu. Nakita nila si Jesus. Ang sabi po ng legion na yun, yung pulutong na masasamang espiritu, sabi nila, doon na lang kami sasabi sa mga baboy. Alam niyo ba ang ibig sabihin nun, mga kapatid? Ang anumang kahit gaano kadami ang mga evil spirit, kahit ito po yung legion kung tawagin, kahit sila yung pulutong na masamang espiritu, makita lang nila si Jesus, tumatakbo na. Pag nakita ng demonyo, huwag hindi kayo katabi mo, hindi yan. Yung pangalan Jesus sa iyong puso, sa iyong buhay, umaalis mo. Kaya walang believer ang napuposes. Tama? Kalukuhan. Pag may believer na napuposes, kalukuhan po yun. Baka umarte lang. Baka meron lang gustong bilhin. Dito daw, may kwento. Alam niyo ba may kwento yan? Doon sa Kabili, meron isang bata. Nag-iibang boses. Magulo siya. Ang dami ng albularyo. Ang dami ng albularyo. Alam niyo yung pinapausok at tawag din? Ginagano. Sabi niya ba, ang dami umawat, ang dalang tao. Sabi niya, Pastor, si Pastor Versus, Pastor, tulungan mo kami. Yung aking kapatid, napuposes. Ito si Pastor Versus, tinignan niya muna. Sabi niya, ba't ibang usok? Amoy insenso. Tapos tinignan yung bata, kasi yung bata, believer eh. Kumati sa church. Pero nag-iiba siya, nagwawala. Kaya, Father, mga si Bienvelos, gano'n ha? Baka inaalihan lang ng 20. Ikaw lang. Tapos, yung bata, tinignan ni Pastor Perseus. Sabi niya, parang hindi naman eh. May tinawag yung kuya. Ano ba nangyari? Ewan ko, Pastor, basta na lang kaagad yan eh. Nilapitan yung bata. Kilala niya si Pastor. Oh, bakit? Ano nangyari? Pastor, pinabi yung gagamba ko eh. Mukhang inaalihan dahil lang sa gagamba. Totoo po yun. Hindi, totoo. Ako, na-experience ko rin. Meron pong isang babae, pinapunta kami nila Pastor. Dami namin, ang laking babae. Malaki pakiliga.
Yan ang kulot ng buhok. Para si Rizzy. Kulot ng buhok, ang laki. Ang lakas, ang daming mahawak ng mga laki na laki. Tapos nakita yung isa nating kabataan, gwapo eh. Ang dami namin nakahawak, bakit siya gusto kagating? So, gwapo. Hindi! Sabi ko, Brad, gusunada ka, sabi ko. Gusunada ka. Gwapo eh. Kaputi, mistisuhin. Sabi ko, namin yung mahawak, bakit ko lang gusto kagating? Bakit ako hindi ako? Kagating mo ako! Ayaw kagating. Siguro sabi niya, hindi ako sa'yo, mukha kang barako. Ayaw kagating, alam niyo. Pising. Tingning gano'n. Hindi naman talaga inaalihan. Yung problema lang talaga. Isa, di ba? Kaya nga naniniwala ko, church, ang mga believers, katulad natin, hindi mo yan ang puposes. Hindi mo nga sa katabi mo, hindi na puposes. Hindi lang puposes. Tapos meron pang isang lalaki na alihan naman sa mga espiritu. Sabi ko nung mga pastor, bigyan yung tubig, bigyan yung tubig! Binigyan ng tubig. Ito kaya mo. Sabi rin naman sa mga espiritu, ito lang! Gusto ko Pepsi! Masaya naman yung demonyo na ito sa Pepsi. Sa kailangan. Excuse me. Alam niyo mga kapatid, lagi po natin tatandaan, this series reminds us of the fact that Jesus has the power to change lives. Amen. Yung lumpo, alam niyo, gumaling siya, tama? Pero nabago buhay. Alam niyo mga kapatid, the same din. Maaaring hindi tayo physically, hindi po tayo lumpo. But spiritually speaking, mga lumpo po tayo. Tama? Pero nung nakilala po natin si Jesus, tinanggap natin si Jesus, hindi na po tayo lumpo. Nakakatayo na tayo. Amen? Nagagawa natin kung anong tama. Namumuhay na tayo kung anong tama. Kasi binago ni Jesus. Amen. Amen. So, how the 3 months' life may have changed. Jesus Christ is in the life-changing business. Alam nyo, kaya nga ang magbabago sa buhay ng tao, hindi yung katabi mo. Amen. Amen. Huwag tayo magmukhang Jesus. Alam mo, kaya paguhin-buhin mo. Oh. Kahit ako, bilang pastor nyo, hindi ko kaya paguhin-buhin nyo. Amen. Pwede magbago sa atin si Jesus. Amen. Ang tawag doon, kung nakikinig man kayo sa akin, sa mga sinasabi ko, ang tawag doon ay hindi pagbabago. Tama? Pagpapasakot lang. Hello? Tama? Ang pagbabago ay namin Jesus. At wala na yung iba. Salapakan mo natin si Jesus. So si Jesus, He has the power to heal and strengthen the soul. He is Jesus Christ. Even yung mga sa Bible, sa New Testament, yung mga inalihan ng masamang espiritu, yung leper, di ba? Sila lahat yung mga pinagaling ni Jesus. Si Bartimeo na bulag, pinagaling ng ating Panginoon. Yung magnanakaw doon sa krus, dinala ng Panginoon doon sa paraiso. Si Lazaro, di ba? 3 araw na siya nakalibing doon sa libingan. Pero si Jesus, nung sinabi ni Jesus, Lazaro, come out! Lumabas si Lazaro. Ganun ka-powerful ang pangalang Jesus. Amen. Eh dapat mga kapatid, gamitin po natin siya sa tama. Amen. Jesus is the King of Kings, the Lord of Lords, the Judge of Judges, the Prince of Princes, the Ruler of Rulers. There is none above Him and none like Him. Amen. When we speak of faith, di ba tayo? May mga sa katabi mo, faith. Faith. When we speak of faith, the faith can move mountains. Tama. We are not speaking of faith in general, but of faith in the Lord Jesus Christ, the author and the finisher of our faith. Amen? Pag pinapanggit natin ang pangalan ng Jesus, hindi po totoo. Huwag natin bibiruin. Halimbawa, mayroon ka nararamdaman. In Jesus' name, Lord, pagalingin niyo po. It's simple, pero very powerful. Amen. Hindi lang natin na-appreciate minsan. Akala po natin walang power yung pangalan ng Jesus. Hello, sabi ko nga sa inyo, kahit gaano kadami yung mga masasamang espiritu
lahat sila ay tumatakbo kay Jesus. Amen. And last but not the least, we are told of His preeminence. Di mo nga sa katabi mo, preeminence. Ating sinasabi ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kapangyarihan. The word preeminence in the Greek word proteo, which means the first in a rank or influence. It comes from the word protos, meaning foremost in time, order, or importance. We see this, the word in the English word prototype, the first type or model of something. Mga kapatid, it is therefore the idea of being first, and in that sense, holding number on position in the order of things. Para magaling sa atin. Diba? Merong member, merong leader. Tama? Merong leader, merong workers. Parang may rank siya. Tama? Sa sundalo, may rank. Sino pinakamataas doon? General, di ba? Of course, kapag sinasabi natin ang pangalan ng Jesus Christ, we are told of His preeminence. Ating sinasabi yung kanyang kadakilaan. Amen. Yung kanyang napakataas na pangalan kaysa sa lahat ng pangalan dito sa mundo. Naunawaan niyo ako, mga kapatid? Kaya nga, sabi ng Biblia, every knee will bow. Hindi ka luluhod kay Jesus? Ano gusto mo si Jesus paluluhod sa iyo? Kaya nga tayo dapat, every time na binabanggit natin yung pangalan ng Jesus, nandoon yung pag-honor, nandoon yung pag-respeto, nandoon yung pagbibigay natin ng worship, nandoon yung pagbibigay natin ng praise. Amen. Sa pangalan ni Jesus, because siya po ay dakila sa lahat. Amen. Kahit sa mga angels, siya po yung pinakamataas. He is the Son of God. Amen. The darling of heaven. Tama? Ito si Jesus. Tingnan po ninyo. Nung si Jesus ay nag-resurrect, saan po siya umupo? Saan umupo si Jesus? Sa kanang trono ng Ama. Meron pa ba kaliwa? Palagay niyo. Di ba natin alam? Sabi na ng Biblia, yung Ama ay nasa kanyang trono. Nung muling nabuhay si Jesus, dinala siya sa kanang trono ng Ama. At alam niyo, nakita po yan ni Stephen. Tama? Nung si Stephen ay binabato, kita niya si Jesus. Nabisi niya si Jesus nandoon sa kanang trono ng ating Panginoon. Amen. At sabi ng Bible, tumayo daw si Jesus. Nung nakita niya si Stephen binabato dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Gusto niyo ba tumayo si Jesus? Magpabato ka muna. Hindi, totoo po yun. Kahit pinipersecute ka, amen, dahil sa paglilingkod mo kay Lord, tumatayo si Jesus. Tinitiis mong lahat. Anumang paghihirap ng ating paglilingkod, tumatayo si Jesus. Alang-alang sa atin, para bang yung pagtayo niya, ay parang pag-chichir niya sa atin, sige lang anak, di ba? Sige lang anak, kaya mo yan. Amen. Ganon, mga kapatid, pinapakita ni Jesus yung kanyang kadakilan. As King, Jesus reigns over His enemies. Everything, including death, will eventually come under His authority. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 57, nasa na ang kamandag ng kamatayan? Wala na. Kasi ibig ng kamatayan, nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Jesus. Alakpakan po natin ang Panginoon. The promise is that all the enemies, mga kapatid, of Jesus will be His footstool. Tama? Will be His footstool. The idea of your own enemy being your footstool is an old, It's an old picture. Whenever an enemy was conquered, he would become the slave of the conqueror. He would bow down and allow the conqueror to place his feet on his back as a sign of submission. Di ba sumusunod sa iyo yung kaaway? Ito na po. Kasi dalang-dala mo, ilaki ng pangalan ni
Jesus. Amen? Napapasunod po natin. Alam niyo, naalala ko yung kwento ni Pastor Perry. Nung siya po ay matutulog, dahil malamok sa bahay nila, nag-pray daw sa Lord, paalisin mo po yung mga lamok. Sino po naniniwala doon? Amen. Na kahit lamok susunod. Hello? Dito to. Yung pinag-pray niyo na walang lamok. Kaya, Julius, huwag ka naman kulambok. Alam niyo, lahat susunod. Why? Yung pangalan ni Jesus ay dakila sa lahat ng dakila. Amen? Amen. No? Mga kapatid, He is the lofty. Pag sinabi natin lofty, He is the lofty Savior. Siya yung mataas. Pag sinabi natin lofty, siya po yung marangal. Siya po yung matayog na tagapagligtas. Amen. He is the lofty Savior. No? Yung verse 11, kinuha po yan in Psalms 118 verse 22. No, yung batong panulukan ay itinakwil, no, ng mga matatanda o ng mga eskriba. No, kinuha po yan ni Pedro in Psalms 118 verse 22. Yung messianic prophecy and applies to Jesus. He is making the case that Jesus is the Messiah. He is the promised one. He is the one whom God has exalted above all others. No, yung pangalan ni Jesus, no? His name above every name. His is a glory greater than any other. He is the preeminent one. Kaya di ba, pagka tayo po'y sumasamba kay Lord, dapat talagang lahat tayo tumatayo, amen. Lahat tayo sumisigaw ng matinding pagpapahayag ng kadakilaan ni Jesus. Yung iba, hindi pa rin makumbinsin. No? Dapat hindi na nga tayo nahihiya. Every time na nag-worship po tayo. Amen. Ipakita natin. Di ba? Paano ba tayo magpuri? Bakit pag dumating si Mayor? Uy, tabi! Dapat si Mayor. Pagpa si Jesus, para bang hirap natin pakita. Hello? Pag dumating yung governor, malinis lahat. Di ba? Walang traffic. Matindi. Pero pag si Jesus, di ba? Ngayon, nakakalungkot. Sa restaurant, 30%. Pwede. Pag hindi sa church, 10%. Pansin nyo? Ang tao, gustong-gustong sumimba, gustong-gustong maglingkod sa Diyos. Gustong-gusto nilang luwalhati ng kadakilaan ng Panginoon. Nakakalungkot po isipin. Kaya tayo mga kapatid, tandaan po natin, He is the lofty Savior. Amen. Hindi lamang He is the lofty Savior, of course, He is the lone Savior. Pag sinabi natin lone Savior, siya lang yung nag-iisa at isa-isang tagapagligtas. Amen. No? Siya lang. Kaya dito nagtapos si Peter. Peter finishes his sermon by reminding this man that salvation can only be found in the Lord Jesus Christ. Verse 12. Wala nang ibang inilagay na pangalan sa silong ng langit sa ikaliligtas ng tao. Walang ibang kundi pangalan Jesus. Amen. He is the Lord Savior. Amen. Ang kaisa-isa, ang nag-iisang tagapagligtas ng ating mga buhay. Amen. No? He alone is the source of salvation for all men. Amen. Siya lamang. Siya lamang at wala ng iba, mga kapatid. John chapter 14, verse 6. Ano sabi ng Biblia? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. No, except through me. Tanging si Jesus. Hindi matanggap ng iba. No? Tandaan po natin, mga kapatid, hindi na tayo pwede dumiretso sa tatay. Dadaan muna tayo sa anak. Amen? O naman niyo ako, mga kapatid, doon tayo sa anak. So, hindi lamang katawan ng tao ang napapagaling ni Jesus. Even ang karamdamang spiritual. Ang kasalanan, mga kapatid, no? Yun ang kayang, higit yun ang kayang pagalingin ni Jesus. Kapag nagpatuloy, no, ang mga Hudyo, sa panahon nila, ay inakwil si Jesus, mga kapatid, matutuklasan nila na walang ibang tanging daan papunta sa langit ay kundi si Jesus.
Kaya tayo mga kapatid, hindi natin pwedeng baliwalain si Jesus. Siya lamang ang tanging daan papunta sa langit. Amen? Sa ating konklusyon, balikan ko lang yung verse, in chapter 3, verse 6. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Amen. Now, what do you believe about this man named Jesus? He is the Savior of your soul. Are you trusting His death and resurrection to get you into heaven? Mga kapatid, when we don't know what to say, just say, Jesus. There is the power in the name of Jesus. To God be all the glory. Tayo sa lahat ngayon.